Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Magkulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Hi kids! Magandang araw sa inyo. Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako ang inyong kasama, Teacher Jo Cabrera Alabastro, saan mang panig ng Pilipinas kayo nakakapanood o nakapakikinig o kaya naman sa pamamagitan ng iba't ibang online platform o kaya sa TV napapanood ninyo. Magandang araw sa inyo. Ako po si Teacher Jo Cabrera Alabastro, inyong guro dito sa ating paaralan. At syempre, dahil online ang eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan na kagaya ninyo, anytime pwede ko kayong makasama online. Kaya magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi. Kami ay umaasa dito sa Exemplars Academy na na-enjoy ninyo ang ating online learning at kita nyo naman, di ba, kahit nasa loob kayo ng inyong mga bahay, ay meron kayong mga natututunan. Ganyan nga, kids, disiplina at pasensya. Disiplina ang kailangan natin dahil mahaba-haba pa rin talaga ang lalakarin ng online classes. Dahil hanggang ngayon talagang meron pa rin COVID-19 pandemic. But we have to deal with that through patience. So, kailangan tiis-tiis at pasensya at tiyaga na matuto dahil magbubunga naman ang lahat ng mga ito, ang lahat ng inyong mga paghihirap, lalong-lalo na sa pag-aaral. At alam niyo ba, kami dito sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan, handa rin naman kayong turuan at tulungan, lalong-lalo na kayong mga maliliit na bata. Kaya ako na inyong teacher, masaya na lagi ko kayong nakikita sa loob ng ating online classroom para sa reinforcement ng inyong mga aralin. Alam nyo ba, mga bata, kung kakapanood nyo pa lamang nitong eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan o first time kayong nakapakinig, meron tayong kwentuhan, Siyempre, lagi naman yung aralin at mayroong kantahan, kagaya lang ng normal na paaralan na kapasok kayo. Diba? Yung iba nga ay hindi pa nakaka-experience ng totoong classroom pero may online classroom naman. And we thank God for the technology dahil sa technology ay natutuloy ang ating pag-aaral. Kaya kahit nasaan man kayo sa Pilipinas o kaya nasa ibang bansa, nakakapanood, nakakapakinig ng eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan,
lagi din yung tatandaan ang pagpapanatili na ligtas ng inyong mga sarili. Paano ba magiging ligtas? Tawag dyan ay minimum health protocol. Gagamit ng face mask, ng face shield, hugas ng kamay, at of course, physical distancing. Yan yung pinaka-reason kung bakit kailangan hindi muna tayo nagkikita-kita face-to-face para maingatan ang mga sarili laban sa COVID-19 virus at sa ilan pang mga virus na maaaring makahawa sa atin. At habang nasa loob nga kayo ng bahay, nagpapatuloy ang pag-aaral. Yan naman ang mahalaga. At kaya naman, laging ready ang inyong mga online classes. Kagaya na lamang ng ating pag-aaralan ngayong araw na ito. And I hope that you are all ready, alert, active. So, i-tune in na ang mga tenga. Ayan, check. Nakakapakinig ba ang tenga? Nakakatingin ba ng maayos ang mata? Amoy ng merienda o kaya ng niluluto ni nanay? Wag muna focus lang muna sa ating aralin ngayon. 1 hour lang naman ito. Saglit na saglit lang naman. Kaya tutok na. At syempre, sa pagsimula ng ating classes, mayroong 3 requirements si Teacher Jo. Ano ba yung 3 requirement? Una ay nakaupo ng maayos sa iyong pakikinig at panonood. Bakit kailangan nakaupo ng maayos, teacher? Ay para maging alert, active ang ating brain. Kasi kapag nakaupo ka ng maayos, ay nako-concentrate ka. Nakakatulong ito para magkaroon ka ng concentration at nasasabi ng iyong brain na ikaw ay nag-aaral at kailangan mong mag-focus at hindi dapat naglalaro at hawak ng iba pang mga gadget bukod sa gadget na pinapanood mo na o yung cellphone, TV man yan o radyo. At may nakahandang lapis at papel o kaya naman ay notebook. At syempre, huwag mag-skip ng online lessons or sessions dahil ang bawat aralin ay mahalaga. Makikinig ng maigi dahil ang aralin ay dapat iniintindi. Alright? So ilan nga yung requirements na meron tayo? Ilan nga? 3 requirements. Okay, so bago tayo magsimula, titingnan ko nga kung talagang nakakapakinig kayo ha. Magsitayo lahat. Magsitayo. Titingnan ko kung nakatayo ba. Tatayo lang, hindi sasayaw ha. Tatayo. Okay, very good. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Yung kanan na lang. Kanan. Ito, kanan ni Teacher Jo. Nasaan yung kanang kamay mo? Ayan, itaas yan at iwagayway. Yan. Wagayway at sabihin, hi. Hi. Ayan, sabihin mo, happy ako na makasama ka sa eskwela. Ayan, very good. Yung mga nanonood at nakakapakinig, kung kaya ninyo mag-type nga kayo sa ating chat box ngayon, i-type nyo, Teacher Jo, present na po ako. Present na po ako. At isulat ang inyong pangalan. O kaya kung di kayo marunong pang mag-chat, ay patulong kayo sa mami at daddy o mga kasama sa bahay. Sabihin nyo, present na po si... Present na po ako, at nakakapanood, nakakapakinig ng Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Yan. Okay, very good. Kaya alam ko, gustong-gusto niyo nang makalabas ngayon at syempre, talagang mag-focus muna tayo sa ating aralin. Kung ready na ang lahat, ready na rin ako. Narito ang ating mga aralin.
Handa ka na ba para sa ating leksyon tungkol sa edukasyon sa pagpapakatao? Gaano mo nga ba kakilala ang iyong sarili? Sa araw-araw na iyong buhay, mula nang ikaw ay nagkamalay o nagkamulat sa mundong ito, lubos mo na nga bang kilala ang iyong sarili? Welcome sa ating aralin ngayon na pagkilala sa sarili dahil ito ay napakahalagang bagay na dapat mong taglay. Ito ay higit pa sa pagkilala mo sa iyong pangalan, sa edad mo, sa mga magulang na mayroon ka, sa pamilya kung saan ka kabilang. Dahil dito, mas nalalaman mo ang mga bagay na gusto mo at kinahihiligan mong gawin. Sa pamamagitan ng pagkilala sa sarili, malalaman mo rin ang mga bagay na kaya mo at yung mga bagay na hindi mo pa kayang gawin. Dito mo makikita ang mga bagay na dapat mo pang paunlarin para sa iyong sarili o i-develop para sa iyong sarili. Gusto mo bang umawit? Gusto mo ba sa sports? Mahilig ka bang sumayaw? O kaya naman ay mag-drawing? Sa aking babasahing maikling kwento mula sa panulat ni Fritz Z.A. Ramos na pinamagatang Mahusay, Marami Kang Matututunan. Sa silid-aralan, inatasan ni Ginang Ramos ang bawat pangkat sa kaniyang klase na ipamalas ang kanilang kakayahan sa iba't ibang larangan tulad ng pag-arte, pagguhit, pag-awit, at pagsayaw. Ang pangkat ni Bella ang nagpakitang gilas sa pagsasayaw, habang umawit naman ang pangkat ni Robin. Ipinakita naman ng pangkat ni Romel ang kanilang malikhaing guhit, samantalang mahusay namang umarte ang pangkat ni Rina. Tuwang-tuwa silang nagpakita ng kanilang kakayahan. Masayang-masaya naman ang kanilang guro sa husay na kanilang pinakita. Babasahin kong muli ang kwento at pagkatapos nito ay sasagutin mo sa iyong kwaderno ang 5 katanungan. Sa silid-aralan, inatasan ni Ginang Ramos ang bawat pangkat sa kaniyang klase na ipamalas ang kanilang kakayahan sa iba't ibang larangan tulad ng pag-arte, pagguhit, pag-awit at pagsayaw. Ang pangkat ni Bella ang nagpakitang gilas sa pagsasayaw, habang umawit naman ang pangkat ni Robin. Ipinakita naman ng pangkat ni Romel ang kanilang malikhaing guhit, samantalang mahusay namang umarte ang pangkat ni Rina. Tuwang-tuwa silang nagpakita ng kanilang kakayahan. Narito ang mga katanungan at isulat sa inyong kwaderno ang sagot. Una, ano ang iniatas na gawain sa mga mag-aaral sa kwento? Ano daw ang iniatas na gawain sa mga mag-aaral sa kwento? Kung ang sagot mo ay ang magpamalas ng kanilang kakayahan, ikaw ay tama. Ikalawa, ano-anong kakayahan ang ipinamalas ng bawat pangkat? Ano-ano ang kakayahang ipinamalas ng bawat pangkat?
ang sagot mo ay magpamalas ng kanilang kakayahan sa larangan ng pag-arte, pagguhit, pag-awit at pagsayaw, ikaw ay tama. Mahusay! Ikatlong tanong. Kaninong mga pangkat ang nagpamalas ng pagguhit at pag-awit? Kaninong mga pangkat ang nagpamalas ng pagguhit at pag-awit? Kung ang sagot mo ay ang pangkat ni Romel na nagpamalas ng pagguhit at ang pangkat naman ni Robin ang nagpamalas ng pag-awit, ikaw ay tama. Ano naman ang pinamalas ng pangkat ni Bella? Isipin mo nga. Alalahanin sa ating nabasang kwento. Ang ipinamalas ng pangkat ni Bella ay ang pagsasayaw. At ikalima, ano ang naramdaman ng mga guro sa kanilang ipinakita? Ano ang naramdaman ng kanilang mga guro sa kanilang pinakita? Kung ang sagot mo ay masayang-masaya ang mga guro, ikaw ay tama. Very good! Araw ko'y laging masaya. At kung ang tanong bakit kaya,
pagkilala at pagtukoy sa mga bagay na gusto, interes, at mga bagay na kaya at hindi mo kayang gawin ay mga mahahalagang paraan na nakakatulong upang maunawaan at makilala ang sarili. Bilang bahagi ng pagkilala sa sarili, bigyan halaga din ang pagkilala sa iyong ugali. Sa ating gawaing pagkatuto, babasahin ko ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot na oo o hindi sa tanong na aking babasahin. Una, alam ng iyong kaklase na mahusay kang gumuhit, kaya ikaw ay nilapitan para magpatulong. Tutulungan mo ba siya? Uulitin ko ang tanong. Alam ng iyong kaklase na mahusay kang gumuhit, kaya ikaw ay nilapitan para magpatulong. Oo o hindi? Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay oo, very good. Mahusay na bata. Ikalawa, magkakaroon ng paligsahan sa pag-awit at mahusay ka dito. Sasali ka ba? Oo o hindi? Kung ang sagot mo ay oo, mahusay. Habang bata, ay dapat lamang na hinahasa ang iyong sarili sa pamamagitan din ng pagsali sa paligsahan. Ikatlo, magaling ka pagdating sa sayawan. Magtuturo ka lang ba? Magaling ka pagdating sa sayawan. Magtuturo ka lang ba? Oo o hindi? Kung ang sagot mo ay hindi, tama. Kasi, syempre hindi ka lang magtuturo, di ba? Sasayaw ka rin. Ikaapat, may talento ka rin sa pag-arte, kaya inanyayahan kang mag-audition. Susubukan mo ba? May talento ka rin sa pag-arte, kaya inanyayahan kang mag-audition. Susubukan mo ba? Oo o hindi? Kung ang sagot mo ay oo, very good yun. Dahil maganda na sinusubok mo rin yung sarili mo para malaman mo ang iyong kakayahan sa pag-arte. Ikalima, ikaw ang napili sa inyong paaralan na sumali sa pagbigkas ng tula. Tatanggihan mo ba? Oo o hindi? Ikaw ang napili sa inyong paaralan na sumali sa pagbigkas ng tula. Tatanggihan mo ba? Oo o hindi? Kung ang sagot mo ay hindi, very good. Hindi ka tatanggi na makasali sa pagbigkas ng tula. Alam mo bang mahalaga na habang bata ka pa ay na-expose ka sa iba't ibang larangan ng training? Ang pagsali sa audition, ang pagsali sa grupo kung saan mayroong mahusay na mga gumuhit, umawit, sumayaw, at bumigkas ng tula ay isa sa mga maaari mong gawin bilang mga paunang training habang bata ka pa. At dito, mahahasa ang iyong talento, mahahasa ang iyong self-confidence. At mahalaga ang pagkilala sa sarili dahil dito mo mas nalalaman yung mga bagay na kaya mong gawin. Mga bagay na hilig mo at gustong gawin. Dito mo rin kasi mapapatunayan yung mga bagay na kailangan mo pa ng
mas maraming practice at hindi mo pa kayang gawin at dapat pang paunlarin. Gayun din, ang mga ugali o damdamin na dapat pang itama o paunlarin o kaya naman ay mga ugali na dapat pang baguhin. May assignment tayo. Sa isang papel, gumuhit ng malaking bituin o malaking star. Sa loob nito, iguhit ang iyong mga natatanging kakayahan. Sa ibaba ng bituin, isulat mo kung paano mo ipapamalas o gagamitin ang iyong natatanging kakayahan. Sa ibaba ng bituin, isulat mo kung paano mo ipapamalas o gagamitin ang iyong natatanging kakayahan. Uulitin ko, sa isang papel, gumuhit ka ng isang malaking bituin. Sa loob nito, iguhit ang iyong natatanging kakayahan. Sa ibaba ng bituin, isulat kung paano mo ipapamalas o gagamitin ang iyong natatanging kakayahan. Handa ka na ba? Meron akong babasahin dito na ginawa ni Ana. Sa kanyang star, isinulat niya na ang kanyang natatanging kakayahan ay ang pagguhit. At ang kanyang paraan kung paano ipapamalas o gagamitin ang natatanging kakayahan ay ang pagguhit niya ng maraming mga character na nagbibigay encouragement sa mga batang mayroong sakit. Diba? Ang ganda naman ng paraan ni Ana ng pagpapamalas niya ng natatanging kakayahan. Ikaw ba? Patingin nga ng gawa mo? Ang kwento natin today ay tungkol sa isang tao na kahit napakaraming mahirap na pinagagawa sa kanya ang Diyos, ay pinili niyang mag-obey and make himself available not just to God but also to the people of Israel. Mababasa sa Exodus 3 ang story. Here it goes. Samantala, habang nagpapastol si Moses ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kaniyang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakapagtataka naman ito. Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. Wait lang kids ha, kapag nakakita kayo ng naglalagablab na apoy o fire, lalo na sa inyong bahay, huwag lalapit ha, because that's very very dangerous. Tawagin ang nakatatanda para humingi ng tulong. Yung nakitang fire ni Moses, may fire sa puno,
Pero hindi ito nasusunog, kaya ito ay miraculous. And to continue our story, sa verse 4, nang lalapit na si Moses, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moses! Moses! Ano po yon? Sagot niya. Ano po yon? Yan ang tugon ni Moses sa Diyos nang tinawag siya. Ano po yon, Lord? Ikaw ba, kapag tinawag ka ng magulang mo, sinasabi mo ba yon ng nakangiti? Ano po yon, Mami? Ano po yon, Daddy? Aba, kapag happy face, very good. Eh kung nagtatago, o kaya sinasabi mo, ano po yon? Pero masama ang loob, tapos sad face pa. Very good ba yon? Siyempre, not so good. Pero siyempre, dahil tayo ay prone to making mistakes, minsan nagagawa talaga natin na magkamali. Minsan, nabibigyan natin ng sad face ang ating parents, sina daddy at mommy. At kapag nagkakamali, siyempre, do not ever forget to say sorry. At sa verse 7, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas. Ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupang mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito ay ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita, at Hebuseo. Sa verse 9, sinasabi doon, naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moses. Sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasamahan niyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. At sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? At sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay Ako Nga. Kids, isa sa magandang nakita natin sa sinabi ng Diyos kay Moses, nakita niya ang paghihirap ng mga Israelita. At hindi ito lingid sa kaalaman niya. At tayo rin, na mga anak ng Diyos, nakikita niya ang ating mga paghihirap at mga challenge at limitation. At hindi niya tayo pababayaan. Going back to Moses' assignment, hindi pa niya natatanggap kasi nga para sa kanya, hindi ito madali. Totoo naman, hindi madali na ilabas mo ang isang bayan mula sa isang bayan patungo sa panibagong bayan. Siyempre magagalit naman ang paraon. Isa pa, kulang siya sa confidence. Feeling niya, hindi niya kakayanin ang pinagagawa sa kanya ng Diyos. Si Moses kasi, nag-spend yan ng 40 years sa wilderness o sa ilang o parang wild kung saan ang mga nakakausap niya lang ay yung family niya at ang mga alaga niyang tupa.
Tapos haharap siya sa libo-libong Israelites at kakausapin ng mga ito na lalabas sila ng Egypt. Hindi na nga siya marunong makiharap sa mga tao at hindi siya confident na maging leader. Kasi 40 years na siya nasa wilderness at 40 years na siya na ang kausap niya lang ay mga tupa at ang kanyang pamilya. Nakaka-relate ba kayo, kids? May mahirap bang pinapagawa sa inyo ang inyong mga magulang? Halimbawa, to recite a poem. Tapos i-video ito or a dance step na kailangang isend sa school. And sometimes, you don't feel confident about it. Kasi, lalo na ngayon, dahil nasanay na tayo sa loob ng bahay. Kaya kung ano-anong excuses ang sinasabi. Hindi ko po kaya. Hindi po ako magaling mag-English. Hindi po ako marunong mag-memorize. Hindi po ako marunong mag-dance. Ganyan din ang pakiramdam ni Moses. Ang daming niyang worries at ang daming excuses. But God is insistent. Sabi sa verse 4, itinanong ni Moses, anong gagawin ko? Anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ng mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? Ano ang hawak mo? Ang tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moses. Ihagis mo sa lupa, utos ni Yahweh. Inihagis nga ito ni Moses sa lupa at ito'y naging ahas, kaya't siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moses at ito'y naging tungkod muli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang nagpakita ako sa iyo. Ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, sabi ni Yahweh. Kids, ano na nga ang sinabi ng Diyos nang sabihin ni Moses na hindi niya kaya ang pinagagawa sa kanya? Ang sabi ng Diyos, Moses, ano ang iyong hawak? At ano nga yung hawak ni Moses? Tama, ang hawak niya ay tungkod na ginagamit niya para gabay sa mga tupang kaniyang alaga. Hindi na pinalayo pa ng Diyos si Moses para humanap ng bagay na magpapakita ng kaniyang kakayahan. At ang fear ni Moses na humarap sa maraming tao ay ginawan rin ng paraan ng Diyos sa tulong ng kaniyang kapatid na si Aaron na mahusay magsalita. Kids, ganyan rin ang gagawin sa iyo ng Diyos once you say yes to His calling. Gagamitin niya kung ano ang iyong kakayahan o talent para maging blessing sa iba. Marunong ka bang kumanta? Sumayaw? Maglinis ng bahay? Magpatawa? Magluto? Lahat ng yan pwedeng gamitin ni God for His glory. At si Moses, dahil sumunod siya sa tawag ng Diyos, he was used by God to save the Israelites from the hands of Pharaoh at itawid sila sa promised land. Ganyan rin ang Diyos sa atin. He wants to improve what is on our hands if we only obey. Sa ngayon, ang pinagagawa sa inyo ay ang module at magsumikap na mag-aral sa online kahit wala pang face-to-face. Hindi nyo kailangang lumabas para makapag-aral. Hindi kailangang lumayo kasi may module na ready and available. With the help of your family, your teachers, na itatawid ang inyong pag-aaral. If only you will obey and will say yes to God. Tandaan kids, gaya ng sinabi ni God kay Moses sa pinakamahirap niyang assignment sa Exodus 3:12. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. The Lord will never leave us. He is always with us, even in the most difficult moment in our lives.
Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ba't kay saya nitong buwan? Mundo ay kay ganda at makulay. Kay sayang maglaro, tatakbo, iikot. Pero bakit may batang malungkot? Sa bahay namin ay walang awa, at kay bait ni nanay at tatay. Kami nagmamahalan, munti man ang tahanan. Ba't may batang sa kalye ang tirahan? Kahirap isipin, iba't iba ang katayuan natin. Di bale, salamat sa Diyos na siyang nagbibigay ng lahat. Saan man ay may puno't halaman, sa dagat may isang pagkukunan. Kayang-kayang kunin, kay taling hulihin. Ba't may batang wala nang makain? Ako'y may kakilalang mayaman, binibili bawat maibigan. Ganyan ba talaga? Pera'y mahalaga. Ba't sa bangko di nahihingi ang pera? Kahirap isipin, iba't iba ang katanungan natin. Di bale, salamat sa Diyos na siyang nagbibigay ng lahat. Kahirap isipin, iba't iba ang katayuan natin. Di bale, salamat sa Diyos na siyang nagbibigay ng lahat. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Kahirap isipin, iba't iba ang katayuan natin. Di bale, salamat sa Diyos na siyang nagbibigay ng lahat. Sa Diyos na siyang nagbibigay ng lahat. Sa Diyos na siyang nagbibigay ng lahat. Ilagay sa iyong kwaderno ang check kung ikaw ay sumasang-ayon sa bawat pangungusap at X kung hindi ka sumasang-ayon. Ilagay sa kwaderno ang check kung ikaw ay sumasang-ayon sa pangungusap at X naman kung hindi ka sumasang-ayon. Una, laging sumasali si Karen sa paligsahan kahit alam niya na mas mahusay ang kaniyang mga katunggali. Laging sumasali si Karen sa paligsahan kahit alam niya na may mas mahusay ang kaniyang mga katunggali. Check o X? Kung ang sagot mo ay check, ikaw ay tama. Meron kang maayos na pag-uugali. Yan ang tawag dyan ay sportsmanship. Pangalawa, mahiyain si Ana. Kaya naman kahit alam niya na siya ang pinakamahusay sa pagtula ay hindi siya kusang sumasali. Mahiyain si Ana. Kaya naman kahit alam niya na siya ang pinakamahusay sa pagtula ay hindi siya kusang sumasali. Ito ba ay check o X? Kung ang sagot mo ay X, ikaw ay tama. Ay paano malalaman ni
Ana na siya ang pinakamahusay sa pagtutula. Kung hindi siya sumasali, at paano niya malalaman ang kanyang kakayahan na sumali sa paligsahan kung hindi niya susubukan? Pangatlo, kahit sanay na sa pagguhit, nakikinig pa rin ng mabuti si Rika sa payo ng kaniyang mga magulang tungkol sa paraan ng pagguhit. Ito ba ay check o X? Kung ang sagot mo ay check, ikaw ay tama dahil kahit sanay ka na sa pagguhit, mahalaga na ikaw ay merong open ears for learning and for listening para sa iyong further improvement. Ika-4, hindi nagdadalawang isip si Carlo na tulungan at turuan ang kaniyang mga kaklase pagdating sa pagtugtog ng gitara. Hindi nagdadalawang isip si Carlo na tulungan at turuan ang kaniyang mga kaklase pagdating sa pagtugtog ng gitara. Ito ba ay check o X? Anong sagot mo? Kung pinili mo ang check, yan ay tama dahil ang pag-share ng knowledge o ang pagturo ng kakayahan sa kaklase o sa kapwa ay isang mabuting kaugalian. Ika-5, mahusay si Roy sa basketball, ngunit kung minsan ay nagpapakita siya ng kayabangan. Mahusay si Roy sa basketball, ngunit kung minsan ay nagpapakita siya ng kayabangan. Yan ba ay check o X? Kung ang sagot mo ay X, tama. Kahit mahusay ka na sa kahit anong larangan na natutunan mo na, hindi pa rin ito excuse upang ikaw ay magyabang. Dahil ang kayabangan at ang pagyayabang sa kakayahan ay hindi nararapat na ugaliin ng sinuman dahil sa totoo lang, ang bawat isa ay hindi naman nagkakaroon ng kakayahan sa sarili niya lamang na paraan. Diba, kids? Ang ating kalusugan ay nakakaapekto sa mga gawain sa pang-araw-araw. Napakahalaga na ito ay dapat nating bigyang pansin para sa ikagaganda ng ating buhay. Ang kalusugan ay napakahalaga na dapat nating alagaan. Ito ay ating sandata upang tayo ay maging malusog at maiwasan ang malnutrition. Ang pag-aalaga sa sarili ay magagawa natin sa pamamagitan ng paano nga ba aalagaan ang sarili, class? Maaari ba kayong magbigay ng mga pamamaraan? Paano ninyo aalagaan ang inyong sarili? Paano nga ba dapat alagaan ang sarili? Sige nga, magbigay ka nga ng ilang mga pamamaraan. Paano mo inaalagaan ang iyong sarili? Tama. Isa dyan ay ang pagkain ng tamang pagkain o pagpili ng mga tamang pagkain. Ano pa? Wastong ehersisyo. Pag sinabing tama na pagpili ng pagkain, kakainin ay ang mga nutritious food. Ano ang mga nutritious food? Mga pagkain nasa Go, Glow, and Grow. Ano-ano ang mga ito? Pagkain gaya ng itlog, tinapay, kanin, gulay, prutas, karne at isda.
Kumakain ba kayo ng mga pagkain na yun o mas gusto pa ninyong kumain ng junk food at mga uminom ng mga matatamis gaya ng juice at mga soft drink? O bawas-bawasan ha dahil yan ay hindi nakakatulong sa iyong pangangatawan. Ano pa? Kailangan ng wastong ehersisyo at tamang bilang ng oras ng pagtulog. Yan pa, isa pa, pagtulog. Alam mo bang ang batang kagaya mo ay dapat na natutulog ng 8 hours a day? 8 oras kada araw dapat natutulog ang bata. Hindi dapat natutulog ng alas 12 ng madaling araw o kaya alas 10 ng gabi. Dapat na maagang matulog ang bata dahil ito ay makakatulong para sa development ng growth at pagkakaroon ng maayos na pangangatawan at kalusugan. Tandaan ha, kailangan maging maingat sa pangangatawan lalong-lalo na ngayon. Usong-uso ang karamdaman at ang COVID-19. At palaging sumunod sa utos o paalala ng mga guro at magulang para maingatan ang katawan at kalusugan. Siyempre, laging tandaan ang minimum health protocol. Maghugas ng kamay lagi, kung lalabas ay magsuot ng face mask at face shield. At mag-physical distancing. Iguhit ang happy face o masayang mukha kung ito ay nakabubuti sa kalusugan at sad face naman o malungkot na mukha kung hindi. Sa inyong papel isusulat ang happy face o sad face. Una, paborito ni 30 ang candy at tsokolate kaya lagi siyang bumibili nito. Happy face ba o sad face? Kung ang sagot mo ay sad face, ikaw ay tama. Kahit na nung ginuwit mo yung sad face ay napasad face ka kasi favorite mo yung candy at chocolate. Pero very good. Hindi dapat laging bilhin ang mga candy at tsokolate dahil ito naman ay matatamis at maaaring makasira ng iyong ngipin at maging sanhi ng pananakit ng lalamunan. Pangalawa, bago kainin ni Wilmarie ang mansanas, hinuhugasan niya itong mabuti. Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face, ikaw ay tama. Kung ang sagot mo ay, teacher, di naman ako kumakain ng apple o mansanas. Aba, ako naman ang magsa-sad face sa'yo. Dapat ikaw ay kumain ng apple o ng mansanas o kahit na anong prutas dahil yan ay magbibigay sa'yo ng lakas. Ikatlo, madalas ay maghapong naglalaro ng mobile game si Wilmar. O taas ng kamay yung mga batang naglalaro ng mobile game. Yung madalas, ha? Pero ano ba ang dapat dito? Ano ang sagot? Ang tamang sagot ay sad face. Dahil ang paglalaro ng mobile game ay hindi naman nakakatulong sa inyong development lalo na kayong mga bata pa. Ika-4, si Wilfredo ay pawisin kaya lagi siyang nagpupunas ng kaniyang katawan gamit ang malinis na bimpo. Happy face o sad face? Tama, happy face. Ika-5,
Ginabi si Nena sa pag-uwi dahil biglang umulan ng malakas. Pagdating sa kanilang bahay, agad siyang naligo at uminom ng mainit na gatas. Happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face, tama. Very good. Agad na maligo at magpalit ng tuyong damit kapag nabasa ng malakas na ulan. Ika-6, ang pagkain ng gulay at mga prutas ay nagdudulot ng mabuting kalusugan sa ating katawan. Happy face ba yan o sad face? Kung ang sagot mo ay happy face din ako. Ika-7, ang paglalaro ng cellphone ay nakabubuti sa iyong mga mata. Happy face o sad face? Tama, sad face kasi ang blue light ay nakasisilaw at maaaring maging sanhi ng pananakit ng mata. Ang ginamit na damit kapag pinawisan na ay pwede pang gamitin. Ang ginamit na damit kapag pinawisan na ay pwede pang gamitin. Happy face ba yan o sad face? Kung ang sagot mo ay sad face, tama! Dahil ang ginamit na damit na ay meron na tong pawis at meron na tong hindi kaaya-ayang amoy. Kaya't ang pwedeng gawin na rito ay labhan. Tama. Ika-9, kumain ng junk food sa almusal. Oh, sino kumakain ng junk food sa almusal? Yan ba ay happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay sad face, tama ka dahil hindi dapat kumakain ng junk food sa almusal. Pero, yung pagsagot mo na sad face, dapat yun ay gagawin mo ha. Pag nag-breakfast ka, make sure na hindi junk food ang iyong almusal. Ang iyong kakainin. At panghuli, wag nang maghugas pagkagaling sa palikuran o sa comfort room. Wag nang maghugas pagkagaling sa palikuran. Yan ba ay happy face o sad face? Kung ang sagot mo ay sad face, tama. Dapat kasi maghuhugas ka ng kamay pagkatapos mong gumamit ng palikuran. Very good, kids! Napakabilis naman ng oras dito sa ating e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. I hope, kids, na enjoy ninyo ang ating lesson ngayong araw na ito. Marami kayong mga natutunan at maraming mga mabubuting asal na napulot mula sa ating aralin. At kung ikaw ay natuto, pwede ka ba sa amin sumulat? Sa ating Facebook page, ang pangalan ng Facebook page natin ay Exemplars Academy. O kaya naman yung mga magulang po na nakakapanood at nakakapakinig ng ating programa, let us know kung paano po kami nakatulong at kung paano pa po kami makakatulong po sa inyo. Alam nyo ba na ang lessons ng e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan ay hindi lamang po nagki-cater para sa mga regular student o mga bata na nag-aaral dito sa atin sa NCR at sa iba't iba pong panig ng Pilipinas na makakapanood at makakapakinig nito. Ang ating file ng e-eskwela ay dinadala rin po natin sa kabundukan ng Rizal at dyan po sa Capas Tarlac para ito po ay maging learning material
ng mga indigenous people o mga bata na mga Aita at mga dumagat. Kasi kagaya ninyo, kids at mga magulang, ay gusto rin natin na hindi sila mahuli sa online learning o sa blended learning platform ngayon na mandato ng DepEd. Kaya kung ano ang natututunan ng mga bata sa paaralan, sa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan, ganun din ang natututunan ng ating mga bata na Aita at mga dumagat. At ipanalangin niyo kami ha, dahil yung vision na yan ay nagpapatuloy kahit na maraming mga balakid. At kung nais din po ninyo na makatulong sa ating ministry, ay very much open po kami for your prayer, of course, and for your support. And pinakamahalaga po, yung inyong feedback. Paano po kami nakakatulong po sa inyo? Ang e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan, kami po ay grupo ng mga guro na nag-volunteer together to help yung mga indigenous people po. Specifically, dyan po sa Kapas, Tarlac, mga Aita dyan, at sa Rizal po, sa mga tribo ng mga dumagat. Ayan. Kaya po, nagpapatuloy ang inyong programa. Ito po ay in partnership with the Department of Education. Lagi po yan. At syempre, kids, thank you ha. Patuloy kayong tumutok sa ating mga programa, sa ating online lesson. At bago tayo magtapos, ay iiwanan ko sa inyo itong napakahalagang verse, na sinasabi sa atin ng Biblia, yung kapayapaan. Meron ba kayong kapayapaan sa inyong puso, mga bata? Ayan, lalo na ngayong pandemya, sana ay mayroon dahil ang ating Diyos, never tayong iniwan. Never ha. Sabi yan sa 1:14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Okay? Huwag matakot dahil ang Diyos ay laging nasa atin. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Familiar ba kayo sa song na yon? O lagi ninyong aawitin? Because with Christ in your heart, you can smile at the storm. Ano ba yung mga storm? Mga problema sa buhay. So, keep on smiling and have that happy face in you dahil yan ay nagbibigay ng ilaw din sa inyong tahanan. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, kasama mo dito sa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. God bless you! E-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.